Welcome sa ating Math 1 at ang ating pag-aaralan ngayon ay pagsabi at pagsulat ng oras sa isang buong oras, kalahating oras, at sangkapat na oras gamit ang analog clock. Ano ba yung analog clock? Ito, yan, hindi siya naka-digital, no? Ayan, umiikot yung kanyang mga kamay at yan ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Pero bago yan, tayo muna ay magbalik-aral. Ano nga ba yung napag-aralan natin last week, nung Friday? So ito yung magkapatid na nanatili sa kanilang tahanan dahil sa enhanced community quarantine. Ayan. Mula May 12 hanggang 30 sila ay nasa bahay. So, kinumpute natin kung paano natin malalaman kung ilang araw silang nanatili sa kanilang mga tahanan. So, una nating sinulat yung huling araw, no? At yung sa ilalim naman ay kung kailan sila nag-start na manatili sa kanilang bahay. So, 2020 yan. Yan, so 0 minus 2 cannot be. Kaya naman tayo ay nag-borrow ng 1 sa 3. 3 become 2 and then 0 become 10. Okay, ngayon pwede na tayo magbawas kasi malaki na yung ating minuend sa subtrahend. O, 10, bawasan daw ng dalawa mga anak, ilan ang matitira? Okay, may matitira tayong 8. And then 2, bawasan ng isa, may matitira tayong isa. So, nakalagay dyan, 18 days, no? Isama pa natin yung May 30. Yan. So, ito ay naging 19 na araw silang nanatili sa kanilang bahay. Yan. Ulitin natin. Bakit 19? Ang sagot lang natin dito ay 18. Dahil kasama pa ang May 12. Ayan. So, kaya yan. 18 plus 1 equals 19. Okay. So, solution number 2, anong ginawa natin? Sinulat natin muna ang taon, ang buwan, at ang araw. Ayan. So, ito yung simula ng kanilang pagstay sa bahay. Ito naman yung huling araw ng pagstay nila sa bahay. So, 0 minus 2 cannot be pa rin. So, borrow tayo sa 3. 3 become 2 and then 0 become 10. 10 minus 2 equals 8. 2 minus 1 equals 1. So, yan. 0, 0 na yan. Ano? So, 18 plus 1, yung ika-30, ito ay 19 na araw. Yan. Sila ay nanatili sa kanilang bahay. At may isa pa tayong solusyon. Ito ay ang pangatlong solusyon. Gamit ang kalendaryo, binilugan natin ang araw o ang bilang na sumunod sa araw kung kailan sila nagsimulang magstay sa kanilang bahay hanggang sa huling araw. So, yan. 12, sila nagstay sa bahay nila. Bilangin natin, no? Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yan, kasama ang 12. Ito ay 19 na araw silang nanatili sa kanilang bahay. Kwaderno at ang ating self-learning module mula sa Pivot Calabarzon A. Yan. So, pati ba ang ating mga module ay hawak na? Salamat po sa Pivot. Ayan, ang ating learners, materials. Ano ba yung matututuhan natin ngayong araw? Matututuhan mo ang pagsasabi at pagsulat ng isang buong oras at sangkapat na oras, pati kalahating oras, gamit ang analog clock. Okay, tingnan natin yung clock ni Tutor Arlene, tsaka yung clock nyo. So, mapapansin nyo, siguro yung inyong analog clock ay dalawa lang yung kamay, no? Pero yan dapat ay tatlo. Kalimitan, dalawa lang inilalagay yung mga bata. Pero dapat ito ay tatlo. Yung maliit na kamay, yun ang ating oras. At yung mahabang kamay, yun ang ating minuto. Okay, tandaan ha. Ulit-ulitin ni Tutor, baka tayo magkamali. Yung maiksing kamay, yun ang oras. Yung mahabang kamay, yun naman ang minuto. Alright? At yung mapayat naman na kamay, yun ang segundo. Ayan. So, ito, papakita ko natin. Tingnan ang halimbawa natin. Suriin kung paano
ang pagsasabi at pagsusulat ng oras na may kalahating oras at sangkapat na oras. Ano ba yung sangkapat? Akala natin yung sangkapat sa fraction lang, ano? Sa oras, meron din tayong sangkapat. Ayan. So, sa unang orasan natin, anong makikita natin? Anong oras yan? Okay, pinapakita sa larawan ang anong oras yan? Sige nga, from our comment section, pakitype nga po. Anong oras ang makikita natin? Ito ay... Anong oras yan? Sa una natin, ito. Okay, ayan, lagyan natin ng laser. Ito, anong oras ang ipinapakita? Ito ay... Anong oras pinapakita dito? Tama si Princess. 2 o'clock. Ayan, 2 o'clock ng hapon. Pag PM, hapon. Pag AM ay umaga. Okay, tandaan natin yan ha. Pag PM, hapon. Pag AM ay umaga. So, ngayon ay PM. Alright. Next number. Tingnan nyo yung sumunod na orasan. Ano nakikita natin? Meron tayong pinapakita ay 2:30. Ayan, 2:30. Yan ang 2 oras at kalahati. Okay, 2 oras at kalahati. Okay, paano ba natin isusulat? O, paano nga? Ayan, nakikita ko may tamang sagot na. Paano ba natin to isusulat? Sabayan nyo nga ako. Okay, 2:30. Ayan, 2:30. Ang galing. Okay, next naman natin ay 2:15. So, yung 2 sa mahabang kamay at yung 3 sa yung 2 sa maikling kamay, yan, at yung mahabang kamay naman sa number 3. Yan ay 2:15. Alright? Okay, paliwanag pa natin dito mabuti. Tingnan nyo to mga bata. So, dito sa unang ito, yan ang 1 minuto. Okay? Ikalawang guhit, 2 minuto. Ikatlong guhit, 4 na minuto. Ikalimang guhit ay 5 minuto. Alright? Naintindihan po ba? So, 1, 2, 3, 4, 5 minutes. Okay. Sa 1 minuto, meron tayong 60 seconds. Okay. 1 minuto, meron tayong 60 seconds. Ayan. So, aaralin pa natin yan. Deeper pa sa ating lesson. Pero ngayon, dito muna tayo sa madali. Baka kayo malito masyado. O, ulitin ko ha. So, yung 1 minuto, meron tayong 60 seconds. Okay. So, sa 1 minuto, 60 seconds, 1 minuto uli, ilan na yun? 120. Compute, dagdag lang tayo ng dagdag. So, 1, 2, 3, 4, 5 minutes. 6, 7, 8, 9, 10 minutes. Okay, bibilang ulit tayo ng 5. 11, 12, 13, 14, 15 minutes. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Imbis na 60, ang sasabihin na natin dyan ay o'clock. Okay, sabayan nyo nga ako. Ulitin natin ha. Ibabalik ni Tutor Eileen. Ayan, ibabalik ko. Sabayan nyo ako. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 10 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 15 minutes. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Okay, ano sasabihin natin pag nakatapat na siya sa 12? Ito ay o'clock. Okay, so tingnan natin ito. Yung maiksing kamay ay nakalagay sa number 10. So, yan ang ating oras. So, 10, no? 10 ng umaga. At yung mahabang kamay naman ay nakalagay sa number 3. Ito ba ay 10:03 or 10:03 or 10:15? Okay, so kagaya na nakikita natin, ito ay 10:15. Teacher, tutor, bakit naging 15? Nakatapat po siya sa number 3. Kasi nga, meron tayo ditong ang bawat guhit na ito ay 1 minuto. So, since tumapat siya sa number 3, sa bawat 1 na ito, sa bawat bilang, meron siyang 5 minuto. Yung 1, 5 minutes. Yung 2, 10 minutes. Yung 3, 15 minutes. Kaya yan, naging 10:15. Naintindihan po ba? Okay, tingnan naman natin itong sumunod. Ayan. Okay, tingnan natin yung sumunod. Ang nakalagay sa oras ay 10. Bakit 10? Kasi ito yung kanyang maiksing kamay. So, pag titingin kayo sa orasan, ang una nyong titingnan ay yung maikling kamay. Ha? So, yan ang ating oras. At yung mahabang kamay naman para sa
minuto. So, dahil ito ay nakatapat sa number 6, ito ay 30 minutes. So, meron tayong 10, 30 o ikasampu at kalahating oras. Okay, kunwari umaga, ikasampu at kalahating oras ng umaga o ikasampu at kalahating oras kung gabi naman ay gabi. Alright? So kasi children, minsan kalimitan sa mga analog clock, walang nakalagay na 5, 10, 15, 20. So, kayo na ang mag-iisip. Pagka kayo'y nasanay, kahit hindi nyo bilangin, automatic malalaman nyo kaagad. Yung 1, 5 yun. So, doon kaagad mag-i-start. Pagkatingin mo ng maikling kamay, tingnan mo to, 2. Ang oras ay 2. Tapos, ang minuto ay nasa 3. Bilang kaagad, anak. 5, 10, 15. Okay? Halimbawa, Tutor Arlene, wala pa naman po sa number 3. Nakalagay po dun sa guhit before number 3 po. O ibig sabihin, 14 yon kasi nabawasan ng isa yung 15. Okay? Next one. Tignan natin ito. So nakalagay pa rin ay 10. 10 agad kasi yun ang maikling kamay. Yun ang ating oras. At nakalagay ay 45. Ayan, so bilang ulit tayo. Bakit kaya siya naging 45? Kasi nakatapat siya sa number 9, kagaya nito. Okay, so meron tayong, ito ay sira na ha. Huwag niyong gagalawin yung inyong wall clock ng paganto kasi masisira. Ito talaga ay sira na to. Ayan, hindi ko tinatapon para sa lesson ko sa school. Pagka telling time na kami, ito yung aming ginagamit. Okay, so meron tayong 10. Ayan, nakatapat sa 9. Ito ay 45. Bakit naging 45? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Alright? So, yan ay 10, 45. Okay, tandaan natin, kung ang oras ay nasa quarter, ang kamay para sa oras ay nakaturo sa pagitan ng dalawang bilang. At ang kamay para sa minuto ay maaaring nakaturo sa 3, yan, sa 3 para sa 15, at sa 9 para sa 45. Okay? So, yan yung quarter natin. Pagkalahati naman, nakaturo ito sa 6. At yung maikling kamay, nasa pagitan na siya ng dalawang number. Kagaya nito. 7, 3. 7 tsaka 3. So, yan ay 7, 15. Alright, so yung guhit nito, kailangan medyo lampas na siya sa number 7. Ibig sabihin, lampas na siya ng 7 o'clock. So, ito rin, ayan, makikita nyo, nasa pagitan na siya ng 7 at 8. Alright? Naunawaan po ba? Ayan, so kung kalahati naman, ito ay nasa number 6 or 30. Okay, pag binasa natin. Okay, tandaan natin. Sa pagsasabi ng oras na quarter, maliban sa 12:15, 12:30 at 12:45, babasahin ang bilang na maliit. Okay, maikling kamay bilang oras at pagkatapos basahin ng minuto ng 12 o quarter. Okay, kung ang kamay para sa minuto ay nakaturo sa 3, bilang 30, kung nakaturo ang kamay para sa minuto sa 6, o bilang 45 kung nakaturo naman sa 9. So, yun yung sinabi ni tutor kanina. Yan, kagaya nito. Nakaturo sa 3, yan ay 7:15. Nakaturo sa 6, yan ay 7:30. Kung nakaturo naman sa 9, yan ay 45. Kung ito ay nasa 7, 7:45. Okay? Naintindihan po ba? So, tandaan natin ha. Pag lumampas na siya dito sa 7 o'clock, mapapapunta na siya sa pagitan ng dalawang bilang. Lalampas na siya dun sa 7 kasi ibig sabihin past 7 na o nakalipas na. Okay, tingnan naman natin to. Meron tayong, yung maikling kamay natin ay nasa 12. Yung mahabang kamay ay nasa 3, which is, ilang minuto yon? 5, 10, 15. Kaya ito ay 12, 15. Okay, next naman. 12:30. Bakit 12:30? Kasi yung maikling kamay nasa 12, yung mahabang kamay ay nasa 6, which is 5, 10, 15, 20, 25, 30. 12:30. Ito naman ay 12 para sa maikling kamay. At bakit siya naging 45? Dahil nakaturo ito sa 9, which is, how many minutes yon? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,
2:45. Alright? Naintindihan po ba? Okay. Paano naman, Tutor Arlene, pag nakatapat po sa 12? Okay. Yung ating maikling kamay ay nasa 1 at yung mahabang kamay naman nakatapat sa 12. Anong oras yan? Yan ang oras na nag-umpisa tayo ng ating klase sa Math 1. Yan ang tinatawag natin na isang oras naman yan. So yan, 1 o'clock. Okay, hindi natin sasabihin 12 ha. Hindi natin sasabihin 1:12. Okay, ito ay 1 o'clock. Automatic, pag nasa 12 na siya, ibig sabihin nun ay oras na yon, no? Isang oras na, o'clock, 1 o'clock. Halimbawa, inilipat ko sa, ayan, yan, sa 3 at saka sa 12. Sa 3 at sa 12, yan ay, ano yan, 3 o'clock. Alright. Next naman, ilagay natin sa 6. Yan, nakatapat sa 12 yung mahabang kamay. Yan ay 6 o'clock. Hindi 6:12 ha? 6 o'clock. Okay, halimbawa naman ay nakalagay sa 10 yung maikling kamay at yung mahabang kamay naman sa 12. Okay, so anong oras yan? Yan ay 10 o'clock. Alright, naintindihan po mga bata? Okay, sige, balikan natin to. Okay, tingnan natin kung anong oras ang pinapakita nito. Alright, balik. Ayan. Anong oras pinapakita nito? Ito ay 2:15. Sa Tagalog, ayan, sangkapat na oras, no? Pag sinabi natin sangkapat kasi, di ba 1/4 yun, naaalala nyo? Yan, hatiin natin to halimbawa, gawin natin parang cake yan. Ayan, so nakita nyo, sangkapat siya. Ang sangkapat natin ay nandito, yan, sa 3, at saka sa 4, sa 9. Okay, so ito ay 2:15. Kung ilalagay natin siya sa 6, ito ay magiging 2:30. Kung sa 9 ay 2:45. Okay, naintindihan po mga anak? Okay, sana ay naintindihan mabuti. Ayan, so fast forward na natin to. Alam na natin to. Okay, sige, practice muna tayo bago tayo magsagot ng ating learning module. Ayan, hello Sis Christine, hello Sophie, hello Jamie, hello Mark Eros na patuloy na nanonood. O, ano oras nakikita nyo? Ito ay 7 para sa maikling kamay at sa mahabang kamay naman ay 3. Ito ay 5, 10, 15. Kaya naman ito ay 7:15. Okay, pagsasanay muna tayo. Iugnay sa pamamagitan ng linya ang oras na ipinapakita ng mga orasan sa unang hanay, sa mga oras na nasa ikalawang hanay. Ayan, sige, tingnan natin to. Unang bilang. Okay, unang bilang. Nasaan ang maikling kamay? Okay, tingnan nga. I-type nga natin sa ating comment section kung anong oras ang nakikita nyo. Okay, tama si Janine, kanina ay 7:15. Tama rin si Senny, si Mai, si Jassy, si Novelyn. Galing ha, galing din ni Tessie. Tama, 7:15 yung kanina. Eto naman sa number 1. Ayun, may nakita na akong tamang sagot. Sabi ni Rafaela ay 8:30. Okay, paano nasabi kaya ni Rafaela at ni Miley na ito ay 8:30? So, syempre, una nilang tiningnan ang maikling kamay, which is nakaturo saan nakaturo? Sa number 8 o sa pagitan ng 8 at 9. Hanggat di pa siya nakakarating sa 9, 8 pa rin yun. Okay, and then yung mahabang kamay ay sa number 6, which is how many minutes? 5, 10, 15, 20, 25, 30. So, ang tamang sagot ay 8:30. Yan, connect. And then number 2, okay, sa nakaturo ang maikling kamay. Ito ay nakaturo sa number, okay, tingnan nga natin. Ito ay nakaturo sa pagitan ng 3 at 4. Nasa gitna ng 3 at 4, kagaya ng sagot ni Kelvin, ni Samantha, ni Royce, ni Baby, ni Janine, okay, ni Jersey, ni Dime. Ito daw ay 3:45. Tama. Hanggat di pa nakakarating sa 4, ito ay 3 pa rin. So, 3 at ang mahabang kamay ay nasa 45. So, ito ay 3:45. Next number. Pagitan ng 2 at 3. So, ibig sabihin, ito ay 2, kagaya ng sagot ni Christy, 2:30. Tingnan natin.
yung maikling kamay sa 2 at yung mahabang kamay sa 6, which is 30 minutes. Okay, next number, number 4. Sabi ni Charlie, 4, number 4 is, ano yan? Nasa 1 at ang mahaba ay nasa 15. Ito ay 1:15 kagaya ng sagot ni Eileen, ni Roan, ni Luna, ni Rosette. Tama, ito ay 1:15. At for the last number, we have, nasa pagitan ng 9 at 10. Pagitan ng 9 at 10, wala pa siya sa 10, kaya ito ay 9. Ayan. Tapos, ang kanyang maikling kamay ay nasa 60, which is 30 minutes. Ang galing naman. Job well done, mga anak. Palakpakan ang mga sarili. Okay, mag-heart react nga sa mga nakakuha ng 5 points. Okay, magaling. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing-galing mo. Alright. Okay, kunin na natin ang ating self-learning module. Ayan, humahabol pa ng sagot si Ezek dyan. 9:30. Tama rin si Angel at si Luna. Okay, page 13 tayo, mga anak. Basahin at isulat sa patlang ang angkop na oras ng isang buo, kalahati at sangkapat na oras. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Okay, anong oras ang nakikita natin? Alin dyan ang maikling kamay? Ito ay, ayun, nasa pagitan ng 10 at 11. Anong oras yan, mga anak? So, anong una nating isusulat? Okay, susulat natin ay 10 or 11? 10 or 11, mga anak. Ito ay 10. Ay, naku, pangit. Sulat ni Tutor Arlene. Burahin natin. Bura-bura. Ayan. Okay, ito ay okay. Ito ay 10. Ayan. Ay, wait. Anong nangyari? Asan na ba tayo? Number 1. Okay, ayun. 10. Anong oras yan, mga anak? Tingnan nga natin. Tingnan ko ang sagot sa comment section. Ayun, may nakita na akong tama. Ito daw ay 10 muna. Ayan. Tapos, ang mahabang kamay ay nasa 6. So, ito ay 30. Ayan. 10:30. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kaya ito ay 10:30 kagaya ng sagot ni Mylene, ni Mirja, ni Jonah, ayan, ni Ron, ni Charlie, ni Sophie. Okay, next number. Ayan, nasulatan natin ha. Next number na tayo. Okay, number 1 ay 10:30. Number 2 natin ay, ano yan? Number 2, ito ay, nakatapat saan, mga anak? Nakatapat sa, lampas ng 1, ano? So, 1 muna. 1, number 2 na tayo. Number 2. Okay, so sa number 2 natin ilalagay. So, meron tayong 1:15, kagaya ng sagot ni Rafaela. Hello po, watching from Serrano Elementary School, Parañaque City. Yan, so lalagay natin ay 1:15. Nakakasunod ba tayo, mga anak? Okay, ang galing ni Gia, ni Shanay, ni Alona, ni G. Alright, next number. Number 3 na tayo. Anong oras na nakikita nyo? Nakatapat sa 4, ang maikling kamay, at nakatapat naman sa 12 ang mahabang kamay. So, ito ay 4. Paano natin isusulat yung oklak? 2, 0. Kagaya ng sagot ni Ron Ivan, ni Princess, ni Samantha, ni Kaniel, ni Roan, ni Sofia, ni Alona, ni Idric. Yan, sabi ni Idric. Si Christy, tama rin. Okay. Ang dali lang, di ba? Okay, gawain sa pagkatuto bilang 2. Page 30 na tayo, mga anak. Basahin at unawain ang mga oras na nakasulat sa unang kolum. Sa ibaba, iguhit sa analog clock na katapat nito ang angkop na oras. Kanina, binigay natin isinulat natin ang wastong oras na pinapakita ng analog clock. Ngayon naman, lalagyan natin ng hands o ng kamay, maikli at mahabang kamay. Okay, unang bilang. Ano yung nakalagay? 30 minuto makalipas
ang ika-10 ng hapon. Makalipas, ibig sabihin, after. After daw. After ng 10 o'clock ay 30 minutes. Okay? So, ito ay makalipas, ibig sabihin nakalampas siya sa 10 o'clock. So, una natin, sabi, ika-10 ng hapon. So, saan natin ilalagay yon? Sa pagitan ng 10 at ng 11. Ayan, pagitan. Bakit pagitan ng 10 at 11? Kasi lampas na siya ng 10 o'clock. At 30 minutes. Ayan, so ito ay 10:30. Ayan, tama si Rosette. So, isulat na natin dyan. Nilagyan na natin ng kamay. Maaari din nating isulat para kumpletong-kumpleto ang ating sagot. Ayan, 10:30. Okay, sino nakakuha ng tamang sagot? Tama, palakpakan ang sarili. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing-galing. Okay, next number. Number 2. Ika-7 at 15 minuto ng umaga. Okay, anong oras yon? Ika-7 at 15 minuto ng umaga. Tingnan ko nga sa ating comment section. Okay, habang nag-aantay ng sagot, hello kay Ron Ivan. Ang bilis ni Ron Ivan, sabi niya ay 7:15. Okay, sabi niya ay 7:15. Tama, kasi ang 7 daw ang oras at ang 15 ang minuto. So, paano natin yan ilalagyan ng kamay? 7 muna natin ang maikling kamay at 15 sa mahabang kamay. So, bilang ka lang dyan. 5, 10, 15. Pag sanay ka na, kahit di mo bilangin, isang tingin mo lang, alam mo na yon. Yan, 7, 15. Alright. Next number. Number 3. 15 minuto bago ang ika-6 ng umaga. Bago daw mag 6 o'clock. Ano kayang oras yon? Tingnan ko nga kung sino makakakuha ng tamang sagot. Okay, bago mag 6 o'clock. Okay, may nakita akong sagot. May tama, may mali. Okay, 15 minuto bago maging ika-6 ng umaga. Aha. Okay, ayun, may nakita na akong tamang sagot. Sabi ni Shanay ay 5:45. Shanay, bakit mo nasabing 5:45? Sabi kasi, okay, the word clue ay bago mag 6 ng umaga. So, ibig sabihin, ano bang number bago mag 6? Ibig sabihin ay 5. Ayan. So, lampas na siya ng 5, ha? At bago mag 6 o'clock. So, kung ito ang 6 o'clock, di ba yan ang 6, ang 5, ito ang 6 o'clock. Teka, ha? Para mas maintindihan. Burahin muna ni Tutor Aileen to. Kung ito ang 6 o'clock, okay, ating highlighter. Kung ito ang 6 o'clock at ang sabi ay 15 minuto bago mag 6 o'clock, ibig sabihin, hindi pa siya nakakarating sa 12. Kaya burahin natin yan, i-atras natin ngayon yan. Ibig sabihin, 15 minutes bago mag 6 o'clock. So, ibig sabihin, yung 6 ay aalisin din natin at i-atras natin siya dito sa in between o sa gitna ng 5 at 6. Alright? So, 5:45. Ang galing ni Mylene, ni Baby, ni Gian, ni Mark Eros, ni Niza, ni Fiona, Mylene. Ang galing naman ng mga mag-aaral natin. Okay. Next, number. 8 at 15 minuto ng hapon. Okay, medyo nakakalito yan, children, pagka-Tagalog. Pero unawain nyo, 8. Ibig sabihin, punta ka na sa 8. So, lagyan mo na ng maikling kamay yung number 8. Umandar. Okay, nasa na ako? Ayan, 8. Yan, 8. So, punta na tayo sa 8. At 15. Ibig sabihin, lalampas ka ng konti kasi lampas na siya ng 8. At 15 minuto. Nasaan yun? 5, 10, 15. So, ang tamang sagot, kagaya ng sagot ni Mark Charles ay 8:15. Kagaya rin ng sagot ni Alona, ni Lance, ni Carl Nigel,
Job well done mga anak. Tama rin si Aurelia, si Weng, si Tessie, si Princess. Ay, Princess, ito ay 8:15. Okay. Next number. Ito, madali lang to. Kayang-kaya nyo to. Ika-11 ng hapon. Saktong oras, ibig sabihin kailangan nakatapat din sa saktong number. Tama si Mai Hilario, 11 o'clock po, teacher. So, 11, yung maikling kamay. Ay, mali. Okay, 11, dun sa maikling kamay. Ayan. Kailangan nakatapat ha, kasi sakto yung oras. At o'clock. Ayan, 11 o'clock. So, lalagay nyo ay 11 o'clock. Okay? Tama si Maylin, 11 p.m. Ayan, si Christy, si Ayan. Okay, page 13 na tayo. Okay, lagyan nyo na lang ng AM or PM ha. Ayan, di pala natin nalagyan kanina. So, yan ay 11 p.m. Ito naman ay 15 minuto. Ayan, 8:15. Ayan. Tapos, PM. Lalagyan natin ng ganyan ha. Pag umaga, AM. Pag hapon ay PM. O, 15 minuto bago. Ayan. So, lalagay natin ay 5:45 ng umaga. Okay. AM. Okay? Or kaya ay ng umaga. Okay. Next. Page 13. Basahin at unawaing mabuti ang bawat sitwasyon o gawain na nakasulat sa ibaba. Hanapin sa analog clock ang angkop na oras. Okay, yan. So, meron tayong problem dito. Hanapin natin kung ano yung oras na pinapakita. Ang oras ng pasok ni Celso ay 8 o'clock a.m., 8 ng umaga. Anong oras siya dapat na nasa paaralan upang hindi mahuli sa klase? Anong oras ang ipinapakita natin mga anak? Ito ay sobrang agang pumasok ni ni Celso. Okay. Ito ay ayun, may nakita na akong tamang sagot. Sabi ni Evelyn, ni Rowan, ni Ron Ivan ay 6 o'clock. So sulat natin ay 6 o'clock. Huwag na natin kalilimutan ang AM. Yan, A tuldok M. Alright? AM or 6 ng umaga. Okay, next. Number 2. Ito ang angkop na oras ng paggawa ng takdang aralin bago matulog sa gabi. Okay, bago matulog sa gabi, gagawa muna tayo ng takdang aralin. Sabi ni, tingnan nga natin kung may sagot na. Okay, sabi ni Janine kanina ay 6 a.m. Ang galing. Okay, sabi ni Mai Hilario ay 8:15. Tingnan natin. Nasa pagitan ng 8 at 9, ito ay 8. Ayan. 8:15. Ayan. 8:15. Ano yan? Gabi. So, lalagay natin ay PM. Okay? Alright. Next number. Ito ang angkop na oras upang kumain ng almusal bago pumasok sa paaralan. O bago tayo pumasok sa paaralan noon. Or kaya naman ngayon, bago pa rin kayo pumasok pero nasa bahay lang kayo, nag-iba lang ng place pero papasok pa rin tayo, no? Ayan. So, ito ang angkop na oras daw. Kailangan ay nasa pagitan ng 6 at 7. Ito ay 6. Ayan, tama ang sagot ni Rosette. 6:30 daw. Tingnan niya natin. Nakalagay sa 6, bilang tayo. 5, 10, 15, 20, 25, 30. So, ito ay 6:30 ng, kailan natin ginagawa yan? 6:30 ng umaga, syempre. Okay, next. Okay. Para sa inyong takdang gawain, sumulat ng talaan ng iyong gawain sa isang araw. Mula Lunes hanggang Biyernes, ano yung ginagawa natin? Ito ang tinatawag nating talaan ng aking gawain mula Lunes hanggang Biyernes. So, anong oras ka nagising? 6:30 ba? 7 o'clock ba? So, lalagay mo dyan. O, tapos nun, mula pagkagising mo ng 6:30 hanggang 6:40, magliligpit ng higaan. Siyempre, pagkabangon mo, liligpitin mo na kaagad yung higaan mo. Yan yung unang-una nating dapat gawin. Itaas nga ang kamay na pagkabangon sa higaan, nagliligpit ng kanyang higaan.
tinitiklop yung kumot, inaayos yung sapin ng kama niya, at yung kanyang unan. No, tama, sabi ni Princess, opo. Ayan, 6 a.m. daw siya nagising. Ang aga, no? Alright, so yan, dapat magliligpit muna tayo. Pagkatapos magligpit, anong ginagawa natin? Ha? Okay, so lalagay mo dyan yung kadugsong. 6:40 hanggang anong oras? O ano yung ginagawa mo? Itutuloy nyo to, ha? Okay, so ilang minuto mo ginawa yon? Sunod, ano yung sumunod? Hanggang sa ikaw ay matutulog na. Okay, sana makita ko dyan yung kayo ay nag-aaral mula Lunes hanggang Biyernes. Isang talaan lang mga anak ha, mula umaga hanggang gabi. Ibig sabihin, yun na yung ginagawa nyo from Monday to Friday. Kasi pag Sabado at Linggo, oras naman ang pahinga nyo. Tutulong kay nanay at tatay. Okay, at isend dito sa EVK by Teacher Arlene Facebook page. Or kaya naman, i-upload sa inyong FB, lagyan ng Tutor Arlene na naka-public. Ayan. At para sa iba pang educational videos, mag-subscribe lamang sa YouTube ni Tutor Arlene, Teacher Arlene. Ayan. At syempre, sa ating YouTube channel ng DepEd TV, official YouTube channel, at DepEd EdTech Unit YouTube channel, at sa ating Facebook page ng DepEd EdTech Unit. Kung di kayo natapos sa module, maaari niyong balikan ang video na ito sa DepEd EdTech Unit o kaya naman ay sa YouTube. Okay, tuwing Wednesday at Saturday, makakasama nyo si Tutor Arlene kasama si Tutor Shane para sa Araling Panlipunan for Grade 2, 9:15 hanggang 9:40 ng umaga sa iba't ibang channel sa inyong mga telebisyon. Tandaan natin, mula 7 o'clock hanggang 7 o'clock ng gabi ay Kinder. Mag-uumpisa na ang palabas natin ng 7 o'clock mula Kinder hanggang Grade 12 at AL. So tayo, yung mga elementary, pang umaga lang tayo. Pag mga high school na, medyo pang hapon na sila. Ayan, so wag kalilimutang manood. At may surprise ako sa inyo next week. May dalawa ako katayong makakasama. Superhero at ang kanyang kaibigan sa Friday. Huwag kayong mawawala ha. Surprise yan sa inyo ni Tutor Arlene. At huwag kalilimutang ihanda uli ang inyong DIY clock at ang kalendaryo. Alright? So, dyan po nagtatapos ang ating lesson sa araw na ito. Maraming salamat para sa inyong mga comments and suggestion. Email us at edtech@deped.gov.ph. Up next, Math 2 with Tutor Sherwin. Paalam! Salamat! Bye! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!